Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa. Ito po ang lahat. Ako po ay sa mabuti kayong kalagayan. At kayo po ay patuloy na ginagawa. So sa araw po ito ay mag-share po ako patungkol po sa Word of God sa ah, John chapter 15 verse 13. Sabi nga rin doon, no, walang dakilang pag-ibig na ibigay ang kanyang buhay, o ialay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. So, ito po yung sabi ng ating Panginoon. At dagdag na rin po natin yung Romans 2:5-8, sabi nga doon, na sinagama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating mga makasalanan. So, ito po yung isa po sa talata na talagang lagi ko pong binabalikan. Kuliban po sa John 3:16. So, salamat po sa talatang yun na binigay sa atin. So, ito po sabi, alam niyo, ang sarap-sarap na meron kang kaibigan na ginagawa niya ang lahat para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Ano yun, ang sarap magkaroon ng ganung klaseng kaibigan na kung minsan, pati yung sarili niya, medyo yung kanya na lang ay ibibigay niya pa sa kanyang kaibigan. At ito yung kaibigan na talagang ang hirap hanapin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, walang dakilang pag-ibig mo na yung isang kaibigan ay ibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Iaalay niya, halimbawa, diba, yung sobrang pagmamahal mo, dahil ayaw mo yung kaibigan mo mawala sa mundo. Meron siyang sakit na kailangan niya ng donation ng mga organs na kailangan niya. So, minsan nagiging risk sa atin yun, no? Alang-alang sa pagmamahal mo sa kaibigan mo, bibigay mo yung dodonor mo pa yung organs mo, kaya ng kidney, sinis nga, pati nga yung yung mata, bibigay natin. Siguro, pwede happy tayo, may mata ko isa, tayo isa. So, yun po yung pagbibigay ng pag-aalay ng buhay. Yung pag-aalay po kasi ng buhay, hindi naman pwedeng sarili mo, ibigay mo para sa kanya. Yung pag-aalay po ng buhay, yung concern ka lagi sa iyong kaibigan. Yung hindi mo ginagawa ng masama yung iyong kaibigan. Hindi mo ginagawa ng kung ano-ano. Sabi, pag-aalay ng buhay ay yung hindi ka lang matapat sa kaibigan mo. Pero ang lagi mong iniisip ay yung kabutihan ng iyong kaibigan. Ng iyong mga kaibigan na malapit sa iyo. So, bukod sa hindi mo ginagawa ng hindi maganda, ang lagi mong iniisip yung ikabubuti niya. At hindi lang po yung ikabubuti niya, parte na siya ng iyong buhay. So, yun po yung pinaka magandang kaibigan. Yung naging parte ka ng kanyang buhay, na kung anong meron siya, binabahaginan ka. Yun po yung iaalay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Yung sobrang pagmamahal ng isang kaibigan doon sa kanyang kaibigan, na hindi lang ito itinuring na kaibigan, kundi naging part ng kanyang buhay. Alam nyo, ang Panginoon, ang ating Amang nasa langit, sobra ang kanyang pagmamahal. Kung yung magbigay ka ng buhay mo sa iyong kaibigan, ay isang dakilang bagay na. Pero lalo na yung pinakadakilang bagay na ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, at
pinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Binigay niya ang kanyang anak upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. So yun po yung sobra-sobrang pagmamahal. Yung mahalin mo yung kaibigan mo dahil mahal ka at napapalapit sa iyo, tama po yun eh. Yun po yung pagmamahal na kailangan itumbas mo sa iyong kaibigan. Pero yung pagmamahal na hindi pa nakita ng Diyos, no, na tayo ay namumuhay pa sa kasalanan, nagparamdam na ang Diyos sa atin ng pagmamahal. Ano po yung kanyang ginawa? Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang bugtong anak ng ating Panginoong Hesus para po saan? Para sa ating mga kasalanan, para sa ipagpapatawad. At alam niyo po, hindi po madali yun eh, na desisyon. But because of the love of God for us, no, super mahal po tayo ng Panginoon eh. No, sabi nga ng sa aklat sa Biblia, na ang gusto ng Diyos lahat tayo ay maligtas eh. Ayaw niya na merong mapapahamak sa atin. So dahil po sa pagmamahal ng Diyos na yan, pinadama niyo sa iyo at sa akin nung tayo makasalanan pa. Just imagine, yung mamatay ka sa isang tao na matuwid, o kaya ibigay mo yung buhay, iparamdam mo yung pagmamahal mo sa isang matuwid na tao. Ang sarap po ng pakiramdam ng gano'n. Pero nung ibigay mo, nung mahalin mo ang taong makasalanan, ang taong yung wala namang interest sa'yo, ay sobra-sobra na pong pagmamahal na, sobra-sobra na pong sakripisyo ng ating Ama sa langit, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Para saan? Para sa iyo, para sa akin. At alam niyo mga kapatid, hindi po pangkaraniwang ang dinanas ng ating Panginoon nang siya po ay nandun sa krus. Bago po siya ipako, pinasan niya muna yung mabigat na kahoy. Bago po siya pinako o pasan-pasan niya yung kahoy na yun, ano po yung ginagawa sa kanya? Minumura siya, dinuduruan siya. At hindi lang yun, hinahampas po siya. At sa bawat latay na yan ng ating Panginoong Hesus, pwede niyang sabihin, ayoko na, quit na ako. Papatayin ko na lang itong mga tao, pwede naman eh. Pero because of the love of God for us, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Maraming bagay na binigay ang Panginoon. Sinakripisyo niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ating kasalanan. Para sa iyo, para sa akin. Para sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. At kung mayroon tayong isusukli sa ginawa ng ating Panginoon, yung ibigay natin yung ating buhay. Kung minsan tayo nakakaranas ng hindi magaganda, kasi nakakaranas tayo ng hirap, nakakaranas tayo ng mga pangyayari na parang pangkaraniwan sa ating buhay, nahihirapan tayo. Kasi nasabi natin, ayoko na, gusto ko nang sumuko. Pero ang Panginoong Hesus, sobrang paghihirap yung kanyang ginawa. Minsan, lalo na tayo mga magulang, alang-alang sa ating mga anak, kahit mahirap, gagawin natin. Pero ang Panginoong Hesus, alang-alang sa iyo at sa akin, hindi siya sumuko. Ano kaya't sumuko ang ating Panginoon? Ano kaya sinabi niya, ayoko na? Ayoko na mamatay sa mga taong hindi naman para karapat dapat
sa kamatayan ko. Pero, hindi po yun ginawa ng ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kahit nung tayo pa ay makasalanan, kahit nung tayo pa ay hindi karapat-dapat sa Diyos, ipinadama na ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal. Nawa po ay magbigay sa atin ng totoong pagkakilala sa Diyos. Ibalik po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya. Sa anumang bagay, kaya po minsan nagpo-post ako, walang bagay na pwedeng itumbas, na pwedeng ipalit, maging karir man yan, maging pera, maging ano pa mang bagay na meron ka, hindi niyan matutumbasan ang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa krus. Sapagkat ang sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 18, mula sa ating walang kwentang pamumuhay, tinubos tayo ng Diyos, hindi ng ginto, hindi ng pilak, o ng mga bagay na nasisira, kundi ang kanyang ibinigay sa atin, tinubos tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, purihin po ang Diyos at nawa po ay patuloy po tayo manangan sa Panginoon. Ano man po yung ating nararanasan, ano man po yung sitwasyon ng ating buhay na parang akala mo hindi mo na kaya at susuko ka na. Kapatid, kaya mo yan. Kasama mo ang ating Panginoon. Sabi nga niya sa 11 ng Matthew chapter 28 and 29, come unto me that you are heavy labored and burdened, and take my yoke. It is easy, and I will give the rest of your soul. Paanyaya ng Diyos sa atin. Kung tayo na hindi karapat-dapat mahalin ng Diyos, minahal niya tayo. Ngayon, binibigay ng Diyos sa atin ang pagkakataon na bumawi sa Kanya. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Yung mga hirap, yung mga pasakit na meron tayo, it is our share to the suffering of Christ, to the cross. So, ito po yung ating ambag sa Kanya. No? Nung tayo po ay nahirapan, sabi nga ng 1 Peter chapter 4, na sabi nga po nyo sa verse 13, yung ating pong suffering ay ambag natin na suffering ni Jesus Christ. So nawa po ay patuloy tayong maglingkod, patuloy po tayo magbigay ng panahon sa Diyos. Kahit ano pang kaabalahan natin, huwag po natin kakalimutan ang Panginoon. Sapagkat tayo nga po ng makasalanan pa, inalala tayo ng Diyos. Minahal tayo ng ating Panginoon. Amen. So tayo po ay mananalangin. Salamat po dakilang Diyos sa araw na ito, Panginoon. Aking pong dinadalangin, O Diyos, ang lahat po ng nanonood, pagpalain mo sila. Panginoon, yung mga nahihirapan ng luha, yung mga dumaranas, Panginoon, ng kakaibang sitwasyon ng buhay, Lord, inasamo ko at dinadalangin ko, Lord, tulungan mo po sila. Paunawa mo sa kanila, Panginoon, na nandiyan ka lang, na hindi ka po nang iiwan para sa amin. Lord, I will pray for those who are suffered a lot. Lord, sa kanila pong mga pinagdadaanan, mga may mahal sa buhay, na mga may sakit, Lord, pagalingin mo, Lord. Lord, ayaw po dinadalangin, Panginoon, ang mga nahihirapan na rin po, Panginoon, sa takbo ng buhay nito, Lord. I know, Father God, that you are our provider at hindi mo kami, Panginoon, pababayaan. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat din po, Ama, sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Sabi mo nga po, Panginoon, hindi po mabibigo ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Yes, up to now, Lord, you are the Lord yesterday, today, and forever. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Ang iyong pong pagmamahal ay patuloy po sa amin. So, salamat po, dakilang Diyos. Lord,
At amin pong dinadalangin, Panginoon, na patuloy mo pong hilumin ang sakit ng mga kababayan namin, Lord, na nawala ng mahal sa buhay dahil sa bagyong ito. Maraming salamat, Panginoon, at alam po namin, O Diyos, ikaw po ang gagawa ng marami mang bagay sa aming buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, masayang araw po sa inyong lahat. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi po matatawaran ang pag-ibig ng Diyos. Wala po siyang katulad sa pag-ibig. Thank you and God bless to everyone. Amen. Hallelujah.